Hi guys! Welcome to my channel again and welcome to Pearl TV. At sa video na to, ang topic natin ay kailan ka ba dapat mag-resign sa iyong trabaho kung ikaw ay isang housewife, okay? So, ayun guys. Or kung ikaw ay isang tao na gusto mo nang mag-resign, okay? Kailan ka ba dapat mag-resign sa trabaho mo? Okay? Halimbawa, ikaw ay isang padre de pamilya, okay? Nag-iisip ka, pagod ka na sa trabaho mo, gusto ko na mag-resign. Sabi mo sa sarili mo, gusto ko na mag-resign. Or ikaw isang breadwinner na anak, okay? Or isa kang misis na solo parent ka. Okay, kailan ka ba dapat mag-resign? Okay? So, ang pag-resign guys, hindi yun trip-trip lang, okay? So, kailangan paghandaan mo din yun. Kumbaga, pinoproject mo na sa taong ito mag-resign ako. So, 6 years ahead, nagpaplano ka na mag-resign and then you're preparing para doon. Hindi kasi maisipan mo lang resign ka agad, mali yun. So, dapat may paghahanda kang ginawa, okay? So, ano ba yung mga paghahanda na dapat mong gawin bago ka mag-resign kung ikaw ang inaasahan ng iyong pamilya? Okay? Una, kailan yan tinatawag na emergency fund. Kailangan daw ay mayroon ka ng sapat na ipon. At least 3 to 6 months ipon bago ka mag-resign sa trabaho. Kasi just in case something unexpected things happen, may pang-backup ka sa pamilya mo, 'di ba? Like for example, nag-resign ka sa trabaho na kasalukuyang trabaho mo, tapos naghahanap ka ng panibagong trabaho, hindi ka pa nakakahanap, or you jump into a business and then your business hindi nag-succeed, okay? So, what will happen? Kakainin yung pera mo. Tapos walang pasok ng pera, right? So, kailangan paghandaan ang pagre-resign, okay? Paghandaan, halimbawa nga, sabi ko nga, isa kayong padre de pamilya or kung kayong inaasahan sa inyong pamilya, pag-anuhan nyo yan, pag-preparahan. So, dapat nag-aaral ka na ng mga skills, nag-aaral mong gamitin. Nag-iipon ka na ng pera na pang negosyo or pera na para sa isang investment. Okay, malaking bagay yung guys. Perang para sa investment kasi, pag may investment ka, tapos, halimbawa, ganito, nag-ipon, tapos nagpagawa ka ng mga apartment, or may bahay ka na napagawa, tapos gusto mong paupahan, pwede mag-generate ng income yun, di ba? So, hindi basta-basta ang pag-resign, okay? Ako nung nag-resign ako, I think about that for 3 years bago ako nag-resign. At least, marami na ako natuto na ako sa mga home business ko, kahit hindi naman ako inaasahan ni mister ko. 'Di ba? Natuto na ako sa mga business until now. So hindi na ako naging inherit to get back into a work or to do business kasi kasi nga napaghandaan ko yung 3 years kong pinaghandaan yung pag-resign ko eh. Kumbaga ni-research ko ano ba yung dapat kong gawin pag mag-resign ako. Nag-formulate ako ng mga ideya para magawa ko yung para hindi ako yung maging broke. At least, right now I'm already 10 years nung nag-resign ako, 'di ba? So ganun, paghandaan nyo guys. Kahit pa paano makatulong pa rin tayo sa ating mga asawa. Pero yun nga, kung kayong inaasahan talaga, hindi talaga pwede na tawag nito, mag-resign at mag-resign, okay? Mag-resign ng bigla-bigla kasi kawawa yung pamilya nyo, right? So ayun, ako nung nag-resign ako, may ipon din ako, 'di ba? Nung nag-resign ako, may ipon din ako na nasa 100,000 plus. That was way back 2015. Tapos ginamit ko yung pang-paroling ko while I'm inside the house. I do business. Okay, so yun, may ako. Kumbaga kahit papaano nakaka-assist pa rin ako kay mister ko sa mga financial obligation. Okay? Hindi yung sa isang iglap hindi na ako tutulong, lahat na kay mister ko. Mahirapan naman siya noon, 'di ba? So, yun yung punto natin, paghandaan ng pagre-resign. Okay? So, bye and thanks for watching. At paghandaan din yung negosyo na gusto mong pasukin. Kasi ang pagninegosyo, hindi isang ganon. Okay? You do a business plan. Let's say, 1 year, 6 months from now, maghanda ka na. Para dun sa plano mong pagre-resign. Okay? So, bye and thanks for watching.